change forever, ever, or never mind. Oh, Alright, so welcome back to another brand new video, and para sa video na ito, meron tayong i-review na isang action cam at ang pangalan niya ay Insta360 X4. Ito yung action cam na merong 8K resolution. Pwede nyo siya i-adjust sa napakaraming resolution, okay? Pero 8K yung highest niya. Ito yung kapag in-upload nyo sa Facebook yung video, still malinaw. No? Para siyang iPhone na camera. Kung kayo ay mag-invest ng action cam, I highly suggest na ito na yung bilhin ninyo. Meron kasi dyan guys, ito hindi ko sisiraan yung ibang brand, hindi naman sisiraan ko. Gusto ko lang sabihin yung opinion ko sa ano na to. Kung bibili kasi kayo nung tigto 2,500 or 3,000 na mga action cam, alam niyo yung mga action cam na square type, limited lang din kasi yung ano ba tawag nito? Ability nun. Unlike dito. Sobrang dami niya. So, mamaya papakita ko sa inyo yon. Okay, so, kung mag-invest kayo ng action cam, tapos, mag-start kayo ng motovlogging, doon na kayo sa the best. Okay, dito na kayo sa the best. Okay, so, turn on natin si Insta360. One click lang yan, guys. Ayun, no? Tapos, ilaw na yung light indicators, yung LED sa baba. Ibig sabihin nun, naka-turn on na. Okay, ikot ko lang kayo saglit. Meron isa pang button dito for transition yan. Pipindutin ko ha. Naka 360 mode ako. Ito, dalawa lang naman yung button dyan eh. Okay, yan. So, nag-landscape siya. Tapos, 4K resolution. 60 FPS. So, ito naman, humarap sa akin. Nag-front cam. Pipindutin ko ulit. Balik sa 360 mode. Okay. Ito yung power button. Isa lang yan. Nag-iisa lang yan. Ito, speaker. Ito, microphones. And mic. And then, ito, charging port. Type C. Okay, kita ba sa camera? Sorry medyo hindi ko natatapat ng ayos. Dito yung battery. Ito yung battery. Pupush nyo lang yung dalawang button ng sabay. Magpa-pop up na yan, mga tol. Yan, nag-pop up. Pag ibabalik nyo yung battery, push nyo lang yan. Maglalak, magkiklik yan. Lock na yun, pasok na yun sa banga. So, ang battery nito is 2,200 milliampere hour. Pinatay ko yung flash ng phone ko guys ha. So, ito na, buksan na natin. Okay, nakabukas na. So, gusto nyo baguhin yung quality ng resolution ng camera. So, paano yan? Click nyo itong button na to. Ayan. Ito yung mga resolution na meron siya. 4K, 5.7, 5.7K plus. And then, yung pinakamataas is 8K. So, ako highly recommend ko mag 8K na kayo. For quality video. Lalagay ko rin dito sa video na to, yung mga POV ng recording ko tulad nito. Yan. Okay, 360 yan guys, pakita ko sa inyo. Tapos kung paano ko siya in-edit sa 360 application nitong Insta360. No, may specific application sila na doon tayo mag-i-edit. Doon natin ma-full view yung 360 angle nitong camera natin. Okay? So, punta tayo dito sa kanyang ano ba tawag dito? May dalawang button sa baba guys. Ito. For recording tong bilog, ito, ano ba tawag dito? Recent apps or settings. Lagyan na natin sa pagpalagyan na natin na settings niya na lang to. So, setting, ayan, may iba-ibang mode, yan. Photo, HDR, interval, burst, automate. Yan. Starlapse. Tapos, loop recording, bullet time, time shift, time-lapse. Ang dami. Ito pa. Sa 360 yan Wait. Sa 360 na option yan. Punta tayo sa single lens. Sa single lens, may iba pa siyang photo. Nag-a-allow din siya ng photo, loop recording, me mode. Hindi ko pa na-try ito. Ang dami ko pang din-explore dito guys. Pasensya na kayo. Pero gusto ko lang sa inyo ipakita to para alam nyo if ever na nagkaka-interest kayo
next time alam nyo na. Yan, free frame video. Okay, and then video. Okay. So, pag single lens, yan, ganyan siya guys. Naka-landscape. So, lalagyan ko rin kayo dito ng POV ko nung nag-recording ako dito naka-landscape. Yung landscape niya, yung 4K resolution. Saan ako sa sideline para kumita ng pera? Ibang booking na lang kaya yung kunin ko, no? Ito. So, ito yung ginamit ko nun. 4K resolution pero 60 FPS. You know. So, natin yan, spin natin yan. So, yan, ganyan yung POV. Naka-wide lens na rin natin yan eh. Ay, no, to. Ayan, ultra-wide. Oh, sobrang ganda niya guys. Para sa price niya, sobrang ganda niya talaga. Medyo pricey okay? Medyo pricey. Pero, sobrang ganda ng camera na to. Okay, waterproof na rin tong action cam na to guys. So, wala na kayong dapat pang ipag-alala kasi waterproof na siya. Eto may lens dito, nakikita nyo tong lens na to. So natatanggal yan. Kasi hindi naman maulan, pwede nyo tanggalin tong lens na to. Yan, ganito siya. Buksan ko ulit yung flash. Yan, ganyan siya. Kapag wala tong lens. Pag umuulan, gawin nyo tong lens nya. Magre-record naman na kayo. Pag magre-record na kayo ng video, ang gagawin nyo lang, pindutin nyo tong bilog na to sa left side na button. Yan, recording na yan. Tapos kayo na bahala kung nasa harapan yung gusto nyong tutok, yung display na makikita nyo, iharap nyo lang dun. Pero ang recording nyan, harap-likod, 360 talaga nire-record nyan. Okay, pag nilagay nyo na siya sa application, kinonect nyo na siya sa application, ma-access nyo na yung video, dun nyo maro-rotate 360, no? Tapos dun nyo na rin i-edit, i-export. So, sobrang ganda nito. Para i-stop, pindutin nyo lang ulit si circle ng left side. Yun, stop na yun. And dito, swipe nyo dito sa left side, andyan yung gallery nyo. Diyan, sobrang ganda nito guys. Ano pa yung kasama ng camera pag bumili kayo niyan? Teka lang. Para i-power off, 3 seconds push nyo lang yung button, yung power button. 1, 2, 3. Tayo na. Hold nyo lang yung button for 3 seconds. Ano pa yung kasama kapag bumili kayo nitong action cam na to? Meron kayong selfie stick. You know. Ito yung mga nasa mga big bikes. Ito yung mga motovlogger na naka big bikes. Yung likod, naka POV yung camera sa likod nila. So, ito yun. Ito sa side mirror to. Ito lagi kong gamit sa motor. Side mirror. Nasa kaliwang side mirror ko to. Yan. Tinitread lang din siya dyan. Tong telesin. So, dito yan. No, dito nyo ilalagay yung selfie stick. Yan. Kabit nyo dito. Pag video kayo mula sa likod, yun. Natapos ko din. Yung sabi ko din. So, yun. Kung interested kayo sa item na to, guys, nasa Shopee lang to. Nasa Shopee lang tong item na to. Kung interested kayo maging isang motovlogger, gusto nyo maging isang motovlogger pala, interested kayo, or for security purposes, hindi lang to pang, guys hindi lang to pang motovlogging, pang travel, pang vlog. Kung pwede siya gamitin as your main camera, kung nagvo-vlog kayo, malakong TV kayo, mala Juniboy kayo mag-vlog, mga ganyan. So, pwede maganda kasi yung quality niya, no? Para ka nang naka DSLR, ganyan. Pang vlogging talaga siya. Yung quality ng camera is good. Yung quality ng audio is good. All in good na good. Okay, so by the way, shoutout sa nagpahiram sa akin ng Insta360 cam na to, si John Mark Morawa. Bro, thank you so much. Pinahiram niya ako ng Insta360. So, yan, hanggang dito lang yung video guys. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa baba. Susubukan kong sagutin yan sa abot ng makakaya ko. And hanggang dito na lang yung video guys. Maraming salamat sa panonood. Please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.